So yung RA 202, yung amendment sa RA 36, okay, na inaproban nung May 4, 1948. So birthday pala to ni G. Masmela. Okay? Ang kinaibahan lang nito, hindi lang November yung Census Day. Dito may executive order na yung presidente ang magsasabi kailan yung Census Day at magtutuloy-tuloy yon hanggang sa makumpleto. Ibig sabihin, magmula umaga hanggang maggabi. Kailangan tuloy-tuloy ang pagsisensus, no, para makumpleto. At saka, meron silang inallocate na 6.5 million na pondo para sa census. Wow. Yun ang pinaka-highlight ng batas na to. So may ganun pala, no. Pero yung ibang sections ng RA 36 is yun pa rin, meron lang silang konting binago. Yung fund na 6 million at saka yung Census Day is by executive order ng presidente at magtutuloy-tuloy hanggang sa matapos. Ibig sabihin, kasama holidays, walang puknat. So sana may ganyan ang census ngayon. Kaso ang problema, hindi mo naman pwedeng gawin yun dahil sino ba naman taong enumerator ang papayag nun? Sa ngayon, may ganun pala. So, mabutit na pag-aaralan natin yan ngayon. Napakahirap pala ng mag-census, ano? Hanggang sa matapos. Kasi siguro, ang census lang noon nila is, maliit pa kasi ang area noon, compare mo ngayon, na malalaki na yung sakop. Yung mga barangay ngayon is naglalakihan na. So, isipin mo 6.5 million during 1948 is napakalaki na. And I think yung census data would be beneficial para ma-trace yung PWD. No, kung PWD to based on sa census, ito yung kailangan. Dapat na ibibigay na yan sa PDAO o Persons with Disabilities Affairs Office dapat. So, yun lang yung dapat natin maintindihan kasi para sa akin ganun. Meron na sila, yung PDAO is merong sariling data, pero generally, sasabihin nilang PWD, anong diferensya? O i-describe lang. Then bahala na yung PDAO mag-classify ng ganyan. I think dapat ganun para mabilis. Ma-expedite yung process. Kasi every ngayon is may kasi maliliit yung area noon whereas ngayon kailangan niya. But definitely ganun lang pala yung amendment noon, So, yun lang po.